Good evening everyone. Ayan, so this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so last few months ago or last year yata yun meron tayong isang inanalyze na eksena sa 19th Congress, particularly doon sa Quadcom. Ayan, so nung una kasing humarap si Royina Garma para pagsalitain po nila sa kanilang ginagawang investigasyon kaugnay po sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Royina Garma ay nagpaunlak na dumalo doon. So, siyempre para magsabi po ng katotohanan. So, ang ginawa po ng House of Representatives ay inipit nila itong si Royina Garma kasi yung mga sinasabi ni Royina Garma nung una po itong dumalo ay wala po siyang kumbaga sinabing against kay former President Duterte. So maayos kasi nga naman nung Pangulo po si Duterte ay nagtrabaho po sa kanyang administrasyon si Royina Garma. So maayos at magkaibigan po sila ni Duterte. Noong time na kasing yun, yung anak po ni Royina Garma ay nasa Amerika at meron yatang sakit o baka ang nabanggit ni Royina Garma during that time ay kailangan siya ng kanyang anak kasi nasa stage ito ng pagpapakamatay. So magpapakamatay yung kanyang anak kapag hindi siya nakapunta doon sa Amerika. So nag-apply po siya ng visa. At planado po yung pag-alis ni Royina Garma papuntang Amerika. Ang ginawa po ng House of Representatives na cite in contempt si Royina Garma. So, iyak nang iyak si Royina Garma kasi kailangan nga naman niyang puntahan yung kanyang anak. Tapos isa-cite in contempt siya, ibig sabihin siya ay ikukulong ng Quadcom. So, kailangan po niya makaalis ng bansa. Yung sumunod po niyang pagdalo sa Quadcom, ayun na. Meron na siyang affidavit na sinulat, sinumpaan niya yung affidavit na yun at sinabi niya na merong reward system during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte na kung sino yung maraming mahuhuling drug addict or kung sino man yung makakapatay ng maraming mga drug addict and so on and so forth ay merong reward. Ayun, ganun po yung tema ng affidavit niya. So there is a reward system during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte in relation to war on drugs. So syempre against na kay Duterte yung kanyang statement, nakaalis siya ngayon ng ibang bansa. Okay, bago po matapos ang 2024, nakaalis na po si Royina Garma sa Pilipinas at nagpunta na po siya sa Amerika. Nitong few weeks ago lamang po nitong 2025 na September, ay nakabalik po ng Pilipinas si Royina Garma. And then ngayong araw naman po, mga kaibigan, ay patong-patong na kaso ang isinampa laban kay Royina Garma. Lahat po ng kanyang mga binanggit laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay the same doon sa mga kaso na ipinail sa kanya. Ibig sabihin po, siya po ay kinasuhan ng murder sa pagkamatay ni Wesley Barayuga. Kinasuhan din po siya sa pagkamatay ng driver ba ni Wesley Barayuga. O, 'di ba? So ibig sabihin, binaligtad po kung ano po yung binibintang niya kay Duterte noon, yun po yung kaso na ipinail laban sa kanya ngayon. Ayan. So ano na ito? Kumbaga hudyat na ito, guys, doon sa mga gustong bumaligtad at kalabanin ang mga Duterte in favor of this administration. Kapag nakuha na sa inyo ng administrasyong ito ni Marcos Jr. yung kailangan niya sa inyo,
Okay? At the end of the day, you will suffer the same fate as Royina Garma. 'Di ba? So, sino ba yung mga witnesses ngayon na idinidiin si Duterte, idinidiin si BP Sara, idinidiin yung mga senador kahit hindi naman totoo yung mga yon. So, maaaring ngayon nakakapagsalita kayo ng maayos, pero kapag nakuha na ng gobyernong ito yung kanilang gustong makuha, asahan ninyo magkakaroon ng magbabaligtad ang lahat, magbubumirang. So, kayo na po yung makakasuhan sa huli. Kaya isip-isip mga kaibigan, ha. Isip-isip kayo, lalo na't ngayon na medyo matatapang na po yung mga witnesses sa Senado. Kagaya nga po ni Orly Gutesa, ayan, Philippine Marine, si Sergeant Orly Gutesa. 'Di ba? Pinangalanan na niya si Romualdez. Si Bernardo, pinangalanan na niya si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sino pa ba? Si Chis Escudero, talaga namang matapang na binanggit si Martin Romualdez. Si Marcoleta, ayan, harap-harapan po na pinamukha kay Ping Lacson ang pagiging makapili nitong hudas na ito. Ano pa? Sino pa? Si Marcoleta, ayan, sinampal ng pagiging ewan ko ba, tinawag na tanga yung reporter. Tanga naman kasi yung reporter. So, ayun guys. Okay. So, yan. Ipagdasal natin na sana ay manalo si Royina Garma. Ayan. Dahil ngayon ay she's facing what we called karma. Ayan. Si Garma naging karma.